Good morning sa lahat ng ating mga kataguyod dyan sa buong Pilipinas, dito sa buong Pilipinas, at maging sa lahat ng mga nakakarinig ng aking tinig ngayon ay ito si Doc Ed, at bibigyan natin ngayon ng reaksyon itong balita na tatanggalin na o aalisin na yung CAS lane sa lahat ng expressway na ginagamit dito sa North and South Expressway, dito sa NLEX, SLEX, at sa TPLEX, at maging dito sa SETEX. So, hanggang September 1 na lamang po ang mga CAS lane daw, no? So, sa ating mga kataguyod dyan na hindi pa nagpapakabit o nagpapalagay ng kanilang mga card dyan sa inyong mga sasakyan o RFID or Easy Trip or Auto Sweep, ay ini-encourage po ang lahat ng mga gumagamit nitong mga expressway na ito na magpalagay na nitong mga cards na ito upang nang sa gayon ay hindi po tayo maabala sa pagdating sa mga toll fee or toll gate. So, ang aking masasabi lamang po dito ay kinakailangan una, dito sa nagpapatakbo nitong ating mga expressway na ito, itong NLEX Corporation, kung hindi ako nagkakamali. Ito yung builder and concessionaire at operator ng two major expressway dito sa Luzon. At merong link sa Metro Manila kung ikaw ay manggagaling ng Norte at Central Luzon, itong NLEX at SETEX. Ito ay mayroong span na 190 kilometers. So ang aking pakiusap lang sa inyo, mga kataguyod, na kung pwede po sana ay ayusin po ninyo yung mga readers ninyo, dahil ako, personal experience ko, meron namang karga o load yung aking card, pero napakabagal mag-read ang inyong mga RFID readers. Kaya pakiusap ko po sa inyo, ayusin ho ninyo yung mga readers ho ninyo para hindi ho tayo nagkakaroon ng traffic dyan sa mga toll gate o sa mga toll fee. At yan po ay napakalaking problema. Hindi ko po alam kung anong klaseng technology meron kayo. Pero ang mga Pilipino ay kailangan ho ng katarungan dyan. Nagbabayad po kami ng maayos. Although talagang napakamahal itong bayarin sa ating mga expressway. Pero wala tayong chance, wala tayong choice, kundi ang magbayad talaga. Lalo na nitong mga nakaraang buwan, no, nagkaroon ng pagbaha dito sa Central Luzon, dyan sa expressway, sa NLEX. Umaabot ng 3 hanggang 4 na oras ang biyahe mula dito sa Angeles papunta dyan sa Metro Manila. At dahil pinapasok ng tubig yung isang portion dyan sa may San Simon exit. At hindi lamang yon. Kung kayo po ay madalas na dumadaan dito sa NLEX, sa may, kung galing ka ng Manila, paglampas mo ng San Fernando exit hanggang dyan sa may Santa Rita, Mabalacat, wala pong ilaw. Walang ilaw sa expressway. At napakadilim ng bahaging yan dito sa NLEX. Nais ko sanang gisingin itong NLEX Corporation na medyo ano ang nangyayari dyan? Anong nagbabayad naman po yung mga biyahero na gumagamit ng inyong facility? Bakit hindi ho ninyo ayusin at gandahan ng serbisyo? Lalo na dyan sa may gawing mula San Fernando exit hanggang dyan sa may Mabalacat exit. At nang sa gayon, magtaas man kayo ng presyo at ng mga dapat bayaran dyan sa expressway, ay maluwag ho sa aming kalooban na magbayad kami. Pero hindi po yung katulad ngayon na binabaha at saka napakadilim ng mga expressway po ninyo.
Okay, so ako nananawagan sa lahat po ng ating mga kababayan dyan na gagamit ng mga expressway dito sa NLEX, dito sa ECTEX, TPLEX, ay magpalagay na ho tayo. Wala ho tayong choice kundi gawin po ito at kalampagin lamang po natin itong mga pamunuan nitong expressway na ito na ayusin ang kanilang mga serbisyo. At pangalawa ay gusto ko rin sabihin na kung pwede ho ay huwag ninyong tuluyang aalisin yung cast lane. Maglagay pa rin kayo ng isang lane dyan na kung sakasakali yung mga biyahero ay nakalimutan na mag-load, ay hindi ho siya makuhanan ng lisensya. Na pwede ho siyang mag-load dyan sa isang lane, na pwedeng gumamit ng isang lane para magpa-load at kung sakasakaling nakalimutan. Minsan talagang hindi maiwasan at makakalimutan mo na magpa-load. Although accessible ho tayo sa mga sa GCash, no? Pero minsan